sa inyo mga kaballers? Okay, nandito Yung mga kaliga, no? Nandito na naman tayo sa isang welcome ulit sa pagtawag episode ng Uncle P Basketball Tutorials. So yun, what's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw uli sa inyong lahat at welcome uli sa ating panibagong vlog. Matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog dahil medyo naging busy at nakabalik uli si Uncle B dito sa abroad. At yun, magtutuloy-tuloy na uli ang ating vlog at magle-lecture uli tayo, mag-share uli tayo ng mga knowledge. Okay, mga ideas para sa mga kapito natin na gustong matuto ng pagre-referee, pag-officiate ng basketball. So yung mga kapito at bago ang lahat, welcome back nyo muna ako. Welcome back kay Uncle B. At syempre gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng mga supporters natin dyan, mga subscribers natin na walang sawang sumusuporta pa rin hanggang sa ngayon. At isang taon ako dyan sa Pilipinas, nag-officiate ako, yun ang nagginugol ko ang buong isang taon ko sa pagre-referee at pagbuo ng mga grupo. Kaya shoutout sa lahat ng mga Comprehensive Basketball Referees Association of the Philippines, yung CBRAP na grupo na tinatag natin dyan sa Pilipinas, from Luzon, Visayas and Mindanao. So meron tayo dyan sa Coronadal City, South Cotabato. Meron tayo dyan sa May Tacloban City, of course yung pinaka head natin, okay, yung pinaka mother na unit ng CBRAP, okay, dyan sa May Tacloban City Region 8 sa part ng Leyte, and then dyan sa May CBRAP Borongan City, Eastern Samar, at CBRAP dyan sa may Pulilio Island, sa Cadiz City, dyan sa may Negros Oriental, at syempre yung CBRAP dyan sa may Pasig City. Kaya salamat sa galing CBRAP Pasig City ang ating suot-suot ngayon. At maraming salamat sa lahat ng mga referees, mga grupo na nabuo ni Uncle B dyan, sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin at pagtitiwala. Of course, tuloy-tuloy lang natin. At lagi naman nandito si Uncle B para sumuporta sa inyo. Kung ano man yung mga katanungan nyo, i-PM nyo lang ako at alam nyo naman yung Facebook ko, Messenger ko. But for a meantime, of course, ayun, balik ulit tayo dito sa abroad. Dito lang ako sa kwarto, sa hideout ko. Okay, dito sa barracks ko, So, yun, mga kapito. At sa bidyong ito, okay, pag-usapan natin, at magbigay tayo ng pag-aaral patungkol sa mga terminolohiyang ginagamit ng mga referee sa loob ng basketball court. May nagtanong sa akin na isang referee na ano daw ang pinagkaiba ng tinatawag na unsportsmanlike behavior at yung disrespect to the game official. Yun ang tanong niya sa akin. So sasagutin natin yan dito sa ating video. At habang nagkukumustahan tayo, of course, meron tayong natutunan, meron tayong malalaman sa bidyong ginagawa natin. Okay? So, unang-una mga kapito, ang tinatawag na unsportsmanlike behavior ay isa yung tinatawag sa article number 32, which is yung foul. Isang kategorya ng foul dahil ang sinasabi sa article number 32 na may dalawang uri ng foul. Yan ang tinatawag na illegal contact, okay? Illegal personal contact at yan tinatawag na unsportsmanlike behavior. Ibig sabihin ng unsportsmanlike behavior ay isang uri ng foul na tinatawag na non-contact. So nandiyan yung mga pag-uugali ng mga players sa kapwa niya players, pag-uugali ni coach towards opponent niya, okay, yung mga relasyon nila sa magkatunggaling team, at unsportsmanlike behavior din ang tinatawag
na kung paano pakitunguhan ang mga opisyales o yung mga tinatawag na mga referees, okay, at yung table official sa loob ng basketball court. Okay, kapag na-commit yan ng isang coach o ng isang player yan na tinatawagan ng technical foul, dahil nga ang unsportsmanlike behavior ay either technical foul yan, which is non-contact, or disqualifying foul. So pwedeng pumasok yan sa article number 36 at article number 38. So depende sa ginawang unsportsmanlike behavior ng isang player or ng isang member ng team. Kasama na dyan ang head coach, ano? So lahat ng members ng team pwedeng makakumit ng tinatawag na unsportsmanlike behavior. Okay? So syempre kapag tinakil natin o pinag-aralan natin, ano, o i-refresh natin yung napag-aralan natin sa article number 36, which is technical foul, alam naman natin na mayroong mga technical foul na mga unsportsmanlike behavior na may mga warning, at yung mga technical foul na direct na talaga, na wala ng warning. Okay? So yun ang unsportsmanlike behavior. Habang sinasabi naman disrespect to the game official, of course nakadirekta yan, no? Nakadirekta yan sa mga opisyales, either yan doon sa table officials or doon sa referee. Kapag hindi mo ginalang ang referee, kapag mayroon mga profane language kang ginamit sa mga referees, table officials, pwede kang gawaran dyan ng tinatawag na direct technical foul at wala nang warning yan. Tatandaan natin, ano, worst case scenario, makakumit ka pa ng tinatawag na disqualifying foul under article number 38. Okay mga kapito, dahil sa article number 38 din pinaliwanag na ang disqualifying foul either yan contact foul or non-contact foul. Okay, syempre pag sinabing disqualifying foul, napaka-harsh na contact foul na ginawa mo dyan para ma-disqualified ka. Commonly dyan yung mga unsportsmanlike foul na na-upgrade papunta sa disqualifying foul. O yung talagang mga contact foul na talagang kitang-kita na talagang kailangan ka nang i-disqualify. So kasama dyan yung tinatawag na mga unsportsmanlike behavior o yung tinatawag na mga standing fight. So kasama dyan sa tinatawag na article number 38, disqualifying foul. Maraming tayong balikan natin yung tinatawag na disrespect to the game official, pwede yan pumunta sa article number 36, which is technical foul direct. Okay? Or worst case scenario, uulitin natin, mapunta yan sa tinatawag na disqualifying foul. Okay? So ingat-ingat sa lahat ng mga players na yung mga gagawin natin pag disrespect sa game official, wag masyadong harsh, kasi kapag minura mo talaga yan o talagang dinuro mo yan, magiging disqualified ka. Okay? So yan lang naman yung trato na tinatawag para ma-disqualify ka under article number 38 kapag direkta sa game officials, So ingat-ingat lang mga players, mga coaches. So pwede naman pag-usapan ang lahat ng bagay. Wag natin idaan sa init ng ulo para hindi tayo humantong sa tinatawag na harsh decision o yung tinatawag na magdesisyon ang isang referee o yung buong team ng official na i-disqualified kayo sa laro. So pangit ang ganyang sitwasyon, hindi yan igaganda ng isang laro. Pero anyway, basketball lang yan. Pakita natin ang ating talento sa basketball pagdating sa mga players at saka pagdating naman sa coach, pakita natin na mayroon talaga tayong kredibilidad o talent para mag-coach ng isang laro o mag-handle na mga players at magkaroon ng magandang komunikasyon sa mga referees at saka mga officials, including na dyan ang mga commissioners natin, mga technical heads, timekeeper, okay, lahat ng mga nakaupo doon sa table official. So, ayusin natin yung relasyon natin, okay, para maipakita natin yung tinatawag na sportsmanship natin. Okay? So, yung sana mga kapito, nasagot natin kahit nandito lang tayo nagbablog sa kwarto, yung katanungan ng isang subscriber natin kung ano ang pinagkaiba ng tinatawag na unsportsmanlike behavior
at yung tinatawag na disrespect to the game official. Okay? Lagi natin tatandaan, ang parehas na terminolohiya na ginagamit sa basketball ay nakapaloob yan sa tinatawag na non-contact foul. Okay? So, either yan technical foul or disqualifying foul. Alright? At saka, syempre, yun ang ating, dapat malaman dyan. Okay, mga kapito? So, yun. At, sana nakatulong sa atin lahat. Okay? Sa lahat ng mga subscribers natin dito. Sa lahat ng mga silent viewers na nanonood pa rin dito sa ating channel ng ating YouTube. Balik ulit tayo sa pag-vlog at ganito na lang. Ro vlog na lang tayo. Okay? At least makakatulong tayo sa mga kapwa natin referees at patungkol sa mga rules and regulations na dapat malaman ng mga kabaro natin, kapwa natin arbitero, at para mag-implement ng mga rules and regulations sa loob ng basketball court. At hindi lang yan, para din sa mga coaches at saka sa mga players na gusto rin matuto ng mga tinatawag na rules ng basketball at para ma-upgrade sila, at magawa talaga nila yung trabaho nila at magkaroon ng tinatawag ng isang maayos na laro. Okay? Para maka-earn tayo ng mga kaibigan natin. So, mag-i-step up tayo sa mataas na level ng basketball na mayroong magandang pag-uugali. Eka nga. Ha? So, mga kapito, at yun, dito ko natatapusin muna ng ating video. Medyo maiksi lang ngayon. At mag-uusap-usap ulit tayo sa mga susunod nating vlog. For a meantime, ito ang kauna-unahan nating vlog ngayon sa ating YouTube channel na pagbabalik ni Uncle B. At asahan natin na marami pang mangyayaring mga vlog na gagawin natin dito sa abroad uli. So lalabas tayo, okay? At magre-referee pa rin tayo rito, of course. So abang-abang, mga kapito. So shoutout na lang sa lahat. At dito ko na muna tatapusin ang ating video. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.